Magandang araw po sa ating lahat. Our topic for today is heat transfer and heat exchanger. Meron tayong tatlong klase ng heat transfer or mode ng heat transfer. Ang una, itong di-discuss natin, conduction, and then meron tayong convection, and then meron din tayong radiation. So sa conduction, mag-consider tayo ng isang square na slab at ito ang kanyang hitsura kapag titingnan natin sa side view. Ang thickness nito, pagpalagay mo natin na meron tayong 1 inch na thickness at isinubject natin ito sa temperature difference na 1 degree Fahrenheit. What I mean is, ang temperature ng surface ng kabilang slab ay 101 Fahrenheit at sa kabilang surface naman ito ay 100 Fahrenheit. Ang area nito, kapag titingnan natin sa front view, this is 1 foot square. Okay. So, conduction is a heat transfer by virtue of the motion of the atoms. Sa kabilang side na 101 degree Fahrenheit, mas mainit dito, gagalaw ang mga atoms dyan at ipasa-pasa ang pag-vibrate nito mula sa unang surface palabas sa kabilang surface. Paglabas sa kabilang surface kung saan ang temperature ay 100 Fahrenheit, yun na yung ating heat doon. Okay. I-measure natin kung gaano kadami ang heat na lalabas dyan in a period of 1 hour. Okay, ipinasa ang heat mula sa mga atom by virtue of vibration at lumabas ito sa surface at ito ang total amount ng heat na na-measure natin after 1 hour. Pagpalagay natin na ang kabuang heat na na-measure natin an hour after is 120 BTU. Ibig sabihin, mula sa eksperimento na ito, pwede natin sabihin na 100 BTU ang lumalabas na heat sa thickness ng material na 1 inch sa loob ng isang oras at sa bawat 1 foot square na area at for every difference in temperature of 1 degree Fahrenheit. So kapag simplify natin yan, so we'll have 20 BTU inch per hour per foot square per degree Fahrenheit. Ang numero na ito ay tatawagin nating thermal conductivity represented by the variable K. Ang unit natin na ginamit dito ay English. Pagpansinin natin sa numerator natin, meron tayong inch. Sa denominator natin, meron tayong feet square or foot square. Magkaparehas ito ng dimension, kaya pwede natin ito i-express isang unit lamang. So instead of inch, ginawa nating 12th of a foot dahil sa isang foot mayroong 12 inches. So, tanggalin natin yan dyan at i-divide natin dito sa 120. So, we'll have 10. And then, pwede natin eliminate ang unit na foot. Ang denominator natin magiging feet na lang or foot na lang. This English unit has an equivalent unit in SI. So sa pag-SI naman, ang equivalent ng 1 BTU per hour per foot per degree Fahrenheit is equal to 1.73 watt per meter Kelvin. Okay, kapag kwintahin natin kung gaano kadami ang total heat na nag-flow, hindi lang sa 1 foot square, at ang temperature ay any temperature difference, gaano kadami ang heat na pwedeng mag-flow. Okay, alam natin na based on our experiment, ang experiment natin ibinase lamang sa 1 foot square na area, temperature difference of 1 degree Fahrenheit, and a period of 1 hour. In actual, ang total heat transfer natin is equal to that amount, of course, yung lumabas doon sa ating experiment, times kung gaano kalaki yung area, times kung gaano kalaki rin ang difference ng temperature. At bababa ang rate ng heat flow kapag makapal ang ating slab. So ito ang formula natin para sa heat transfer or the conduction heat transfer through a plane wall. Okay, kapag i-rewrite natin ang ating equation, i-rewrite natin ito as delta T over x over Ka. Magkaparehas ang mga equation nito. Ang sa taas, ang sa ibaba, which is x over Ka, the denominator, observe that kung atin itong i-increase na value,
Kapag i-increase natin ang value ng isang fraction sa denominator, ang fraction as a whole will decrease. So, ibig sabihin, kapag in-increase natin ang x over ka, ang value ng q liliit. Ibig sabihin, ang x over ka must be something that resists the heat flow. Kaya nga tinawag natin yang resistance. So, ang expression na x over ka, tinatawag na resistance of a plane wall. Okay, so consider naman tayo ng composite wall. Composite wall, ibig sabihin hindi lamang isang wall, kundi meron tayong mga slab na magkatabi-tabi. So halimbawa meron tayong unang slab, ang thickness x1, next thickness of x2, and then x3, and so on. Kapag i-compute natin ang rate ng heat transfer, so magdidepende na ito sa mga resistance ng mga wall. Palagay natin ang temperature ng surface ng pinakaunang wall, Ti, at ang temperature ng surface sa kabilang wall, surface, temperature is To. Ang temperature difference natin across the wall will be Ti minus To. Make sure that the Ti is the temperature of the surface. And the To is also the temperature of the surface. Okay, so i-compute muna natin ang mga resistance ng bawat wall. Ang unang wall, mayroong resistance na x over Ka. Pangalawang wall, may resistance na x over Ka. At ganoon din ang ating third wall. So kapag isulat natin ang total resistances nito, titingnan natin na common ang kanilang cross-sectional area is A. No? Magkapares ang kanilang area. So ilalabas na lang natin ang area. Then that will be the total resistance. From our original equation, Q is equal to delta T over the total resistance. So, isa-substitute natin dyan ang ating resistance. So, that will be the formula for conduction through composite wall. Madali lang tandaan, i-add lamang ang mga resistance ng bawat wall or slab. Okay, so ika-calculate natin dito kung ano ang heat transfer per hour. Okay, ibinigay ang mga dimension at ito ang formula natin sa pag-compute ng heat transfer. Meron tayong thickness na 0.25 meter at ang ating K is 0.6 watt per meter Kelvin at ang temperature difference natin sa kabilang surface 17, sa kabilang surface naman is 5 at temperature difference of 12 degree Celsius. So, kapag i-compute natin ang area, 6 ang length, 2.9 ang width, so we'll have 17.4 meters square. Substitute everything to the equation, we'll have 556.8 watts. Pero ang tanong dito is, ano ang total heat flow for a period of 1 hour? Ang watt ay katumbas ng joule per second. So, ibig sabihin yan ang energy sa bawat second. Ilan naman ang energy sa bawat oras? So, i-multiply natin yan kung ilang second sa isang oras. There are 3,600 seconds. So, we'll have the heat flow for an hour is 2004.5 kilojoules. Okay. So, the same pa rin ang hinahanap natin dito is the energy transfer. So, we have the same formula for the wall. Ka times delta T over the thickness. Meron tayong thickness na 0.5 feet. Magkahalo ang ating mga unit dahil meron tayong English at meron din tayong SI na temperature. Ang ating K in English, pero ang ating temperature ay naka Celsius. Ang ibinigay na temperature ay 50 degrees Celsius. Kukunin natin yan kung ano ang kanyang equivalent sa degree Fahrenheit. Okay, ang unit of conversion natin or ang number gagamitin para sa conversion ay ang 1.8. Kailan tayo mag-divide ng 1.8 at kailan tayo mag-multiply ng 1.8? Dito, kasi ang ginawa natin na multiply tayo ng 1.8. Kapag ang temperature na ibinigay ay Celsius, expected natin yan na ang reading dyan sa Fahrenheit mas malaki. Kagaya ng halimbawa, ang temperature ng
ng freezing ng tubig ay 0 sa Celsius, pero 32 sa Fahrenheit, mas malaki. Ibig sabihin, kapag ang reading binigay ay Celsius, i-multiply sa 1.8 para lalaki. So, ang result ay 90 Fahrenheit. So, kabaliktaran naman kapag ang binigay ay Fahrenheit. So, dapat i-divide natin ito ng 1.8 para liliit ang reading nito sa Celsius na. Okay. Ang area, kasi sabi dito is per foot square. Answer in watt per meter square kasi. So, i-consider natin ng 1 foot square na area. Okay, later on, i-convert natin yan in meter square. Okay, so makakompute natin ng ating heat flow ay 117 BTU per hour per foot square. Meron na tayong conversion ng BTU per minute, which is 3.516 kilowatt. Okay, here meron tayong introduce na bagong conversion. Ganun pa rin na ang 1 kilowatt ay katumbas ng this number in BTU per hour. No? Madali lang itong matandaan. 1 kilowatt is equal to 3,412 BTU per hour. So dahil ang hinahanap na answer ay in watt per meter square, i-convert natin ito. So we have 117 BTU per hour. I-eliminate natin yung BTU per hour. So dapat nasa ilalim ang BTU per hour natin, which is 3312 at saka numerator ang kilowatt. Okay. Ang foot square naman, i-convert natin yan into meter square. So i-eliminate natin ang foot square, dapat ang denominator merong foot square. Sa isang metro, merong 3.28 na feet. So sa isang meter square ay merong 3.28 feet or 3.28 square foot square. So, kapag i-simplify natin yan, we'll have 361 watt per meter square. Okay. So, meron tayong vertical wall. Mga vertical walls, meron tayong tatlo at ibinigay ang kanilang mga thickness. So, we have 0.2, 0.15, and 0.01 in meters. At ibinigay din ang kanilang mga thermal conductivities, 10, 0.26, and 45. Okay, pansinin muna natin ang kanilang mga thermal conductivities. Ang unang thermal conductivity natin dito is for the brick is 10. Pansinin natin ang thermal conductivity ng sunod na material. What is that material? Insulating brick. Ang insulating brick natin, ang thermal conductivity nito is 0.26. At ang last na material dito is ang steel, 45 ang kanyang thermal conductivity. Pagpansinin natin, ang mga insulator na mga material, ang thermal conductivity nito ay maliit. Kagaya niya, napansin natin, 0.26. Samantala, ang steel, 45. Masyadong malayo. Ang fire brick naman, medyo mataas. Kasi hindi nga ito insulator. So, kapag ang isang material ay insulator, ibig sabihin hindi ito masyadong nagkakandak ng heat. Kaya ang kanyang thermal conductivity maliit. Pero kapag ang isang material ay hindi insulator, say conductor like metal, metal is a conductor of heat. So ang heat ay freely lamang itong halos free lang ito makapag-travel or makapag-conduct along the body of that material. Okay. Ang temperature natin on the surface of the other side, 1,200, and the surface of the outermost side is 50 degrees Celsius. So everything is provided. So makompute natin ang ating heat transfer. So dahil ang tanong ng problem is heat loss per square meter of wall area. So 1 meter square ang i-consider natin na area. And we substitute everything. 1,200 minus 50 is 1,150. Area is 1, and then we substitute the corresponding thermal conductivities in the thickness. Okay. Sakaling ikaw ay nalito sa arrangement ng mga wall,
Actually, it doesn't matter kung nagkabaliktad ang iyong mga wall. Sapagkat kapag titingnan natin sa denominator, kahit babaliktarin mo ang mga posisyon ng mga wall, ay hindi ito nakaapekto ng numerical value. Maliban lamang kapag nabaliktad mo ang thickness ng or napunta ang thickness ng brick doon sa thickness ng steel, yan na tayo magka-problema. So, we'll have 1.93 kilowatt. So, tandaan lamang kung thickness ng brick, dapat thermal conductivity din ng brick. Okay, so ngayon, dadako naman tayo sa convection heat transfer. Kanina, kinonsider natin ang ating slab ng temperature sa kabilang surface 101 at sa kabilang surface naman is 100 Fahrenheit. Ang thickness natin noon ay 1 inch. Okay. Pagpalagay natin ng atmospheric pressure natin ay 99 degree Fahrenheit. Pagpalagay natin ng ating slab din ay insulator. So, ibig sabihin, dahil insulator ito, pinipigilan ito ang paglabas ng heat mula sa 101 palabas sa 100 Fahrenheit. Pero maliban sa insulator, merong resistance sa heat flow. Maliban sa insulator, paglabas ng heat doon sa surface ng insulator, meron pang additional na resistance na humaharang sa paglabas ng heat. Ito yung air mismo. Kapag titingnan natin sa surface ng ating slab, meron diyang nakadikit na fluid, which is the film of the air. Ayan, pag titingnan natin, meron kang makitang nakadikit dyan sa surface ng slab. Maliit, halos walang thickness, no? Or pwede natin sabing walang thickness. Or ang thickness niya na hindi nagbabago kasi hindi naman natin pwede i-increase yung thickness ng film. Halimbawa, umiinom ka ng mainit na kape. Ang init ng tubig ng kape, lumalabas yan doon sa surface. Pero, doon sa surface ng kape, merong humaharang doon na hindi makalabas ang init. Yung surface mismo ng tubig ng kape. Meron doon tinatawag tayo na film. Ang film na iyon or yung surface na iyon na masyadong maliit, merong resistance sa heat flow. Okay. So kapag titingnan natin ito sa front view, or kapag titingnan natin, sapagkat ang temperature ng surface ng wall is 100 Fahrenheit, and then natatakpan ito ng film. Ibig sabihin, ang temperature sa kabilang side ng film is 100, or ang temperature din ng wall. Sa kabilang side naman ng film, exposed na ito sa atmosphere. Ang temperature dyan ay ang temperature ng atmosphere or ang temperature ng nakapaligid na fluid. Kapag titingnan natin ito sa cross-sectional area, ito ang makikita natin na film na nakabalot doon sa surface din ng wall. Kung ano ang area ng wall, ay siya rin ang area ng naka-envelope doon na area ng film. Okay, titingnan natin. Pe-perform tayo ng experiment at titingnan natin kung ano ang amount ng heat na lalabas mula sa film. Una, papansin muna natin na ang temperature difference across the film, sa kabilang side ng film, 100, sa kabilang side ng film, 99. So, 100 minus 99 is 1 degree Fahrenheit. Yan ang temperature difference across the film. Dahil, according sa thermodynamics natin, if there is a temperature difference, then there is a heat flow from the higher temperature to the lower temperature. So, una, ang heat papasok mula sa 101 at i-conduct ito sa ating insulator or sa ating wall. Paglabas dun sa wall, hinaharang naman ng film. Pero makalabas pa rin ito sa film. So, i-measure natin ngayon kung gaano kadami ang heat na lumalabas diyan after 1 hour. Okay, pagpalagay natin na minisure natin ang heat na lumabas dyan, and after 1 hour, ang heat na lumabas is 100 BTU. Okay, pwede natin sabihin, ito ang amount na heat na lumalabas, 100 BTU sa bawat oras. Dahil kapag dinoblin natin ang oras, ibig sabihin 200 BTU na ang lalabas dyan.
at sa bawat feet squared na area. Dahil kapag dinubli natin yung area, ibig sabihin dubli rin ang heat flow dyan. Dahil madudubli nga ang heat flow. And for every temperature difference, ibig sabihin, kapag dinubli natin ang temperature difference, mas lalong bibilis ang heat flow natin dyan. Okay, i-rewrite natin yan. We'll have 100 BTU per hour per foot square per degree Fahrenheit. Okay, pansinin natin na ang kabiyahan ng thermal conductivity at ng sa convection, okay, ang 100 BTU per hour per foot square per degree Fahrenheit ay katumbas ito ng thermal conductivity. Pero wala nga lang itong thickness na involved sapagkat hindi natin nababari ang thickness ng film. Constant ang thickness ng film. Hindi ka makakita ng film ng fluid na 1 meter. Walang ganon. Dahil ang film ay masyadong maliit. Kagaya din yan ng surface tension kapag merong isang uri ng insekto na pumatong sa tubig na pumipigil doon sa insekto na malubog. Yun din yung film na yun. Tinatawag natin ito na convection heat transfer coefficient or convective heat transfer coefficient. Okay, kanina meron tayong conversion ng thermal conductivity into SI. At ang value noon ay 1.73. Dito, sa convective heat transfer coefficient, ganun din ang value natin, 1.73. Pero, sapagkat dito sa convection, hindi ito nag-involve ng thickness. Ibig sabihin, i-divide natin dito ang thickness na 1 meter. Ang 1 meter ay mayroong 3.28 na feet. So, tinanggal natin yan. Kapag i-divide natin dyan, yan na yung equivalent ng convective heat transfer coefficient in English to SI natin. Okay, pagtanungin natin, gaano kadami ang heat na mag-flow sa loob ng 10 oras? Sa area na 10 foot square at kapag ang temperature difference ay 10. Of course, mas malaki na yon. At ito ang kanyang formula. Una, of course, 100 lang. Pero kapag ang area is 10 foot square, may ibig sabihin magiging 1,000 na yon. And then, kapag ang temperature difference naman ay 10, ibig sabihin magiging 10,000 na ang total heat flow. So, ito ang formula para sa heat that is being convected. Okay, kapag pansinin natin, i-rewrite natin ang equation natin as delta T over 1 over HA. Kagaya din ng ginawa natin doon sa ating thermal or sa ating conduction. Pagpansinin natin ang denominator 1 over HA. Kapag palakihin natin ang denominator, any number na fraction, kapag pinalaki mo ang denominator, ang fraction itself will become small. Ibig sabihin, kapag pinalaki natin yung denominator dito, liliit ang Q. Ibig sabihin, the denominator here, 1 over HA, is something that resists the heat flow. It must be the resistance of the film. So, formula para sa resistance ng film is 1 over HA. Okay. Ang film natin, hindi lang ito nagdedepende sa slab. No? Kahit yung surface natin ay spherical or cylindrical, i-compute lamang natin ang area noon, yan na yung area na nakabalot doon sa sphere or sa area na yon. Okay. So, dito, tinatanong tayo kung ano ang convective heat transfer coefficient from air to the tube. Merong lamang hangin ito sa loob. Ang temperature nito ay 100 degrees Celsius. Ang diameter ng ating pipe is 0.05 meter. Ang height nito is 2.5 meter. At meron itong lamang air na ang temperature ay 100 degrees Celsius. Okay, pansinin natin. Sa loob ng ating cylinder, merong gas. At ipinakita natin ang film. Kinulayan natin ito ng yellow para iyong makita. Pero hindi natin nakikita ang film. This is only to emphasize and illustrate the film. So, titingnan natin, ito na ang film natin, may gas sa loob. Ang temperature sa loob nito ay equal din sa temperature ng
air, nakapaloob, yung fluid nandoon. At sa kabilang side naman nito ay attached na ito sa surface ng ating cylinder kung saan ang temperature nito ay 20 degree Celsius. So, ibig sabihin, ang Q natin, makakompute natin gamit itong formula, H times A times delta T. Ang ating area, ikakompute muna natin. Kapag pansinin natin, sa loob ng ating cylinder, meron doong naka-envelope sa surface area na film. Kung ano ang hugis ng area sa loob ng cylinder, ay siya ring hugis ng film. Sapagkat ang hugis ng area sa loob ng cylinder is cylindrical, ibig sabihin ang hugis ng film is also a cylinder. It is a cylinder with very thin thickness. Kapag hahatiin natin yung cylinder na yon at atin itong ibuklat, ito ay mag-produce ng rectangle. Tingnan natin dito. Ang length ng rectangle na yun L pa rin. Pero sapagkat ibinuklat na natin ito, ang length nito or ang width nito equal sa circumference ng cylinder, 2 pi r. So, ang area nito ay 2 pi r times L. Ang thickness ay ang L, ang R is 0.025, kalahati ng diameter. Ang diameter kasi 0.05. Half of that is 0.025. And the length is 2.5 meters. So, meron tayong area. And ang convective heat transfer coefficient is 20.1. Substitute everything. Then, we'll have 632 watts. Okay. So, ano mangyayari ngayon kapag merong nangyayaring conduction at the same time meron din nangyayaring convection? Okay, consider natin itong illustration natin. Kanina, ito yung formula natin para sa conduction through composite wall. Meron tayong tatlong wall dito at dito sa kabila naman, nandito ang ating formula. Ang temperature natin doon sa surface ng wall is Ti at sa kabila naman ay To. Okay, ngayon, introduce naman natin ang fluid. Ilagay natin ang fluid dito sa kabila at ang fluid naman dito sa kabila na side. At ang Ti natin, hindi na ito temperature ng surface ng wall. Pagpalagay natin ang Ti ay temperature ng fluid na sa kabila ng wall at ang To naman ay temperature ng another fluid sa kabila ng wall. At makikita natin na meron ditong film na nakadikit sa kabilang wall at ang film na yan merong resistance na 1 over Hi A. Ganoon din sa kabilang wall. Meron din diyang film ng that fluid na ang resistance ay 1 over HOA. Pansinin natin ang ating mga A na ginamit dito, parehas ang value sapagkat slab ang ginamit natin. Okay? Kasi kapag slab, ang cross-sectional area parehas. Okay. So, para makumpleto ang formula natin para sa conduction with convection through wall, i-consider ang formula natin. Ang numerator nito ay delta T pa rin. Pero ang delta T natin is the temperature difference between the two fluids. Hindi na sa wall. Between two fluids na. Divided by the same quantity, 1 over A, times the resistance of the walls plus the resistance of the two film of the fluids. Okay, nandito ang summary ng ating mga material. Meron tayong brickwork, fiberglass, and insulation. Ibinigay ang kanilang mga thickness in meter at ang kanilang thermal conductivities in watt per meter Kelvin. Pansin natin na ang mga thermal conductivities ng insulation at fiberglass, masyadong maliit kumpara sa thermal conductivity ng brickwork. Ibig sabihin, itong fiberglass insulation natin, mataas ang kanilang resistance sa heat flow. Mataas ang resistance sa heat flow. Mababa ang conductivity. Okay. Ibinigay din ang convection coefficient sa outside, 2.5. And the inside is 3.1. At ibinigay din ang
area 6 by 10, at ang temperature ng dalawang fluids 27 and 10, or a temperature difference of 17. So, substitute natin sa ating formula. We'll have Q is equal to 330 watts. Okay, so ano ang mangyari ngayon sa conduction kapag ang ating material hindi slab? So let's say meron tayong pipe at meron itong heat na lumalabas mula sa loob ng pipe palabas o kaya mula sa labas papabalik sa loob o papuntang sa loob. Ito ang ating pipe at ito naman ang kanyang cross section na mayroong inner radius na R at mayroong outer radius na capital R. Okay, kapag masyado lamang maliit ang ating pipe, or manipis ang pipe. Kapag masyadong manipis ang pipe, ang surface area ng cylinder na sa loob at ang surface area ng cylinder na sa labas ay halos magkaparehas lang yan. Kapag ganon, kapag manipis, pwede natin gamitin ang formula sa plane wall, QA delta T over X. Dahil ang meron tayong A na magkaparehas lang. Pero kapag ang ating pipe ay makapal, hindi natin pwede gamitin ang formula na iyan. Mataas na ang error. So kapag ang pipe ay makapal, ito na ang formula na gagamitin natin. Actually, ang formula na ito ay kinuha rin dyan sa Ka delta T over X. In-integrate lamang natin. So, pagpansinin natin, ang denominator ng ating bagong formula is ln over capital R over R divided by 2 pi KL. That is our resistance. So instead of R, nilagyan na natin ng RES para di tayo malito sa capital R natin na radius for the resistance. Okay. So kapag meron tayong mga composite na pipe, ano naman ang conduction natin ng heat? So halimbawa, meron tayong unang pipe, nakapaloob ito sa isang pang pipe, at nakapaloob naman sa isa pang pipe. So para ma-compute natin ang ating heat transfer dito, una dapat alamin natin kung ano ang temperature difference between the inner surface and the outermost surface ng pipe. And then i-divide natin ito sa total resistances. Resistance ng unang pipe, yung blue na pipe, is ln of R over 2 over 2 pi TL. Plus, ganun din sa sunod na pipe, ganun din ang itsura ng kanyang resistance at sa pang-last na pipe. Sapagkat ang bawat pipe mayroong bigger and smaller radius. Tandaan lamang na ang numerator ay bigger radius, ang denominator ay smaller radius. At palaging tandaan, sa pipe na magkasunod, ang outer radius ng nakapaloob na pipe ay siyang inner radius ng nakabalot na pipe. Okay, illustrate natin yan sa susunod na mga illustration sa problem. Okay. Halimbawa, kapag i-consider naman natin ang fluid sa loob ng pipe at sa labas ng pipe na composite, ano ang magiging formula natin? Ganun pa rin ang formula natin, delta T over the resistances of the pipe plus the resistances of the fluids. Okay, pansinin natin na mayroong fluid sa loob, mayroong fluid sa labas. Pag titingnan natin ang formula, ganun pa rin ang formula natin sa resistance ng fluid, 1 over HI. Ibig sabihin, convection coefficient inner, area inner, plus 1 over convection coefficient outer, area outer. Okay, napansin natin kanina na doon sa ating slab, ang H natin dito magkaparehas. Sapagkat sa slab kasi, ang cross-sectional area ng slab parehas. Hindi kaparehas sa pipe. Ang fluid na nakakontak sa loob, maliit lamang ang area nito na binalutan sa loob. Samantala, ang film na nasa labas nakabalot sa mas malaking surface area ng cylinder. Kaya hindi sila magkaparehas. At palagi din tandaan na ang delta T na gagamitin natin dyan sa numerator is the temperature difference between the two fluids. Hindi dapat sa surface ng pipe gagamitin. Dapat between the two fluids kapag merong fluid.
Ang area naman natin dito is, na-illustrate natin ito kanina, is equal to 2 pi r L. Okay, illustrate natin muli. Titingnan natin dito sa kaliwa, meron tayo ditong original na pipe, itong pipe na nakatayo. Kapag titingnan natin sa loob, meron itong maliit na pipe sa loob, yung naka-dash na line. Kapag kukunin natin dyan ang film na nakabalot sa cylinder na iyan, kumbaga parang yung mga dilata, merong itong papel na nakabalot sa loob. Kapag hatiin mo yung papel na yan at ibuklat mo yan, ito yung magiging itsura. Ang height niyan ay katumbas ng height ng original na lata, L. Pero yung width niyan doon is katumbas yan ng kanyang circumference, 2 pi r. So kapag i-compute natin yung area niyan, that is 2 pi r L. So magkaiba yung area sa loob at may kaiba din sa labas. Sa labas naman, mas malaki yung area kasi mas malaki ang nakabalot dyan na film. Okay. Pag titingnan natin ang formula natin, medyo komplikado. Numerator natin, walang problema, delta t. Sa denominator naman natin, marami tayong nakasulat na paulit-ulit, kagaya na lang ng 2 pi at ng L. Ang length kasi ng pipe natin, magkaparyasyon lahat. Inner pipe, ang length ng L, ang second pipe, L din ang length, and so on. At ang constant na 2 pi, constant din yan. So meaning, ang 2 pi at L, mula sa resistance ng pipe, at ganon din sa resistance ng fluid, meron din tayong 2 pi at meron ding L. Ang area natin dyan, nire-write natin as 2 pi RL na. Pwede natin yan ilabas at ilagay doon sa numerator. So ito ang magiging formula natin. So ang natitira na lang sa denominator, ln of R over K plus and so on, plus ang resistance ng ating mga fluid. So if we have two or more pipes arranged in series or coupled with fluid in the inside and the outside, then use this formula. Okay, meron tayong pipe. Ibinigay nito ang, this is a 2-inch nominal pipe. No? 2-inch nominal pipe is just a name of that pipe. Magkaiba ang kanyang inner diameter niyan at outer diameter, pero binigay dito ang kanyang outer diameter. Outer diameter of this pipe is 2.375 inches, covered with 1 inch of an insulating material. So, meron tayong material na naka-cover dyan, insulator, na merong thermal conductivity na 0.035 BTU per hour per foot square Fahrenheit. And then, ang surface temperature at the inner surface of the insulator is 380. And then, ang outer surface temperature ng insulator is 80 Fahrenheit. Okay? Next, ang thermal conductivity ng material natin, ibinigay din. But before that, i-compute muna natin ang kanyang radius. Ang radius ng ating insulator, una, ang inner radius, ang smaller r, equal ito sa outer radius ng ating pipe na 2.375. Dahil radius ay diameter. Yes, radius. So, i-divide natin ito sa 2 kasi diameter ang binigay. So, we have a radius of 1.1875. Ang outer radius naman natin, kung ano ang inner radius ng insulator natin, dagdagan natin ng thickness ng insulating material na 1. So, we have the outer radius. And the thermal conductivity of the insulation is 0.375 BTU per hour foot degree Fahrenheit. Okay, kompleto na ang ating mga values pero meron tayong tanong. Bakit hindi natin sinali dito ang property ng pipe? Hindi binigay sa problem kung anong thermal conductivity ng pipe. Ano ang inner temperature sa surface ng pipe? Hindi rin. Dahil ang pipe ay ang isang metal. It is metal. Ibig sabihin, halos wala itong resistance sa heat flow. It is not
a resistor of heat. It's not an insulator. It is a conductor. Dahil heat flow ang kinocompute natin, ang metal halos walang resistance sa heat flow. Kaya pwede siyang i-neglect sa computation. So ito ang maging formula natin. Delta T over ln of R over 2 pi KL. Okay, compute natin. Meron tayong delta T, 380 minus 80. At ang ating denominator, ln of, okay, meron tayong mga R. Bigger R, 2.1875. Smaller R, 1.1875 divide 2 pi. And then our K is 0.0357 L. 75 times ang L natin is 1 foot per linear foot ang statement sa problem. So we'll have now our Q is 416 BTU per hour. Okay. Anong mangyayari kapag isasalin natin ang resistance ng pipe? Halimbawa, kukunin natin yung temperature sa loob ng pipe at kung ano din ang thermal conductivity ng pipe. Okay, sapagkat ang pipe na ito is metallic, ang thermal conductivity nito ay malaki. Ibig sabihin, nagkakandak ito ng heat. Meaning, pinapasa nito ang heat na halos wala man lang resistance. Makompute natin na ang bagong heat flow natin ay hindi malayo sa value ng 116. Mas maliit ito ng kaunti sa 116. Okay? So, meron tayong pipe. Ang outside diameter nito binigay. And then, ang pipe na ito, nakabalot ito sa asbestos. And then, nakabalot pa uli sa cork. So, merong dalawang klaseng insulation ang binigay dito. Ang asbestos, ito ang kanyang radius. Ang radius niya is equal sa outer radius ng pipe. 2.5 ang radius, ang diameter ng pipe. I-divide natin yan sa 2, that is 1.25. Ay siya ring in-radius ng ating asbestos. Next, i-compute natin ang kanyang thickness. Nakabalot ito sa asbestos na ang thickness is 2 inch. So, ibig sabihin, dagdagan lamang natin yan ng 2. So, yan ang bagong radius natin. Bigger radius ng asbestos. Okay, ang K natin is 0.39 BTU inch per hour per foot square degree Fahrenheit. Okay, be careful sapagkat ang ating thermal conductivity K na binigay ay merong inch sa numerator. Bakit merong inch sa numerator? Eh, di ba ang unit ng thermal conductivity natin na kasanayan natin ginagamit is BTU per hour per foot degree Fahrenheit? Sapagkat itong BTU inch per hour per foot square per degree Fahrenheit ay ito talaga ang original na unit natin. Dahil ibinase ito sa original na experiment na ginawa natin. Na gumawa tayo ng eksperimento ng amount ng heat na nag-flow sa isang material kung ang thickness nito is 1 inch na may area na 1 foot square. Kaya nandyan ang inch. So ang gagawin lamang natin, i-convert natin yan sa unit na ginagamit natin which is wala ng inch. So, i-divide natin yan sa 12. So, pag divide natin yan sa 12, magiging BTU per hour per foot per degree Fahrenheit na yan. Okay, para naman sa cork. Kung ano ang outer diameter or outer radius ng unang pipe natin, siya ring inner radius dito, 3.25. Ang outer radius natin, may thickness ito na 1.5, so 4.75. Ganon din ang thermal conductivity natin dito, i-divide dapat natin yan sa 12. Okay, ito ang mga temperature na ibinigay. Sa surface ng cork, ibinigay ang 90 degree Fahrenheit. At sa inner side na naman ng ating asbestos is 290. Okay. Hindi yan sa, okay, the inner surface temperature of the pipe is 290. Okay. Sapagkat ang pipe is a conductor of heat, kung ano man ang temperature sa loob nito, ay halos makapares lang din yan sa temperature dun sa kabilang side ng pipe. Kaya 219 din ang nilagay natin dyan. Okay, compute natin ang heat flow. Itong formula natin, meron na tayong dalawang insulator. Ang asbestos and then ang ating cork.
compute natin yan. Ang heat transfer natin, ang resistance natin, una natin isusulat dito, mas okay na isulat natin ang una na resistance ng outermost na pipe. Bakit? Okay, pakita natin. Ang outermost na pipe natin, merong resistance na ln of 4.75 over 3.25. Divide ang kanyang thermal conductivity. Plus, dito na tayo, dito na ang advantage natin. Bakit? Yung uunahin natin sulat yung outer pipe. Sapagkat, magkasunod itong 3.25. Kung ano ang 3.25 dito na diameter, ay siya ring 3.25 dito na unang isusulat natin sa LN para hindi tayo masyadong malito. So, 4.75 divide 3.25, then sa kabila naman 3.25 divide kung ano ang radius ng pipe na yon, 1.25. And that is our Q. Okay, nandito ang ating pipe. Nakabalot ito sa corrugated asbestos. Ibinigay ang mga property ng pipe. Merong radius 0.05 divided by 2. Ang thickness ng pipe na ito ay 0.01. So, ang outer radius nito ay 0.035. At ang K nito ay binigay 45 watt per meter Kelvin. Sa corrugated asbestos naman, ang radius nito ay siyang outer radius ng ating pipe, 0.035. Ang diameter ng asbestos natin, outer diameter ibinigay, 0.125 meter. I-divide natin yan sa 2, yan ang kanyang outer radius. At ang thermal conductivity naman ng ating asbestos is 0.12 watt per meter Kelvin. Okay. Merong fluid sa labas. Ang temperature is 32 degrees Celsius na may convection coefficient na 12. At sa loob naman ng ating pipe, ang temperature doon ng fluid is 150 degrees Celsius at ang coefficient ng fluid doon is 6,000. Ang tanong natin dito is ano ang heat flow per unit length ng pipe? So, we'll use this formula. Merong pipe, dalawang pipe, at merong fluid. Okay, substitute natin. Ang temperature difference, 150 minus 32. Temperature difference between fluid. Ang length, L is 1. Okay, resistance ng unang pipe. Tandaan dito, unang natin isinulat is ang outermost pipe. Ang resistance, 6.5 divide 35. Divide 0.12. Next, from 35, sumulat mula tayo ng 35 divide 25 over 45 para hindi nakakalito. Next is the resistance of the inner fluid and the resistance of the outer fluid. So we'll have 120 watts per unit length of the pipe. Okay, punta naman tayo para sa sphere, conduction through sphere. Ang sphere na ito ay hollow. Meron itong hollow volume sa loob na ang radius ay small r at ang radius ng sphere na ito is capital R. Kapag ang thickness ng film na ito ay masyadong manipis, ibig sabihin ang area sa loob ay halos magka-area lang din or magkapares lang din sa area sa labas. So, pwede natin gagamitin ang formula natin na Ka delta T over X para dyan. Sapagkat ang A natin ay halos magkaparehas, meaning iisang A lang gamitin natin. Okay, tandaan natin ang area ng sphere ay 4 pi r squared, depende kung anong sphere ang gagamitin. Kapag gusto naman natin i-compute ang exact heat flow, gagamitin natin ang formula na ito, which is derived from the formula Ka delta T over X by integration. So, ito ang maging formula natin para sa sphere. Okay, meron tayong sphere. Is a hollow sphere. Meron tayong meron tayong heating coil na sa loob. Ang resistance ng heating coil na ito is 100 ohms. So, pagdalo ng electricity dito, dahil sa resistance, ang electricity natin dissipate or
mag-dissipate ito mula sa coil natin in a form of heat. And then, ang heat na ma-generate ng electricity na yan ay siya ring malabas mula sa ating sphere in conduction. Pero alam natin kung ano ang amount ng heat na na-generate ng electricity ay siya ring heat na kinakonduct ng ating sphere. So, una, ito ang heat na na-generate ng electricity. I square R. Ang unit nito, watt. Ang I natin is in ampere, ang R natin is in ohm. Pero alam natin na siya rin ang heat na dumaloy mula sa loob palabas ng ating sphere in a mode of conduction. So, equate natin itong dalawa and alam naman natin na ang temperature difference dapat i-maintain at 8 Fahrenheit. Okay, ngayon, dahil gusto natin i-convert ito sa Celsius, ang 8 Fahrenheit i-divide na natin ngayon sa 1.8 para maging Celsius. Divide. Kasi ang Fahrenheit mas malaki ito numerically compared sa Celsius. So, para liliit ang Fahrenheit in numerical value, i-divide natin yan sa 1.8. So, we'll have 4.44 degrees Celsius. And our R, binigay ang inner radius, ang diameter So, calculate natin ang inner radius, and then calculate din natin ang outer radius, and ang conductivity ng ating sphere. Pero alam natin na i-multiply lamang natin ito sa 1.73, makompute na natin na equivalent ito sa watt per meter Kelvin. Substitute natin lahat. And then compute for the I. You may use calculator, shift solve function, and you will have I 5.15 ampere. Okay, dito naman tayo sa radiation. Ang lahat ng mga bagay is a property of the matter. Nagra-radiate. So, meron tayong ditong bola, nagra-radiate ito ng energy. Mas mataas ang temperature, mas malakas ang energy na nira-radiate. And the maximum energy that is radiated by a body is that of the black body. And its value is equal to this formula. Rho times area times temperature to the fourth. Okay. Halimbawa, kung ang area natin or ang body is a sphere, so ibig sabihin ang area na nagra-radiate is the surface area of the sphere. So, ang area ng sphere, 4 pi r square. Pero kung hindi naman square, halimbawa cube, ibig sabihin, i-compute mo yung lahat ng surface area ng cube. Meaning, yung 6 na squares na nakapaligid sa cube. Sa sphere naman, para hindi mo masyado makalimutan, consider ang visual representation natin dito, although this is not correct, pero this is only para ma-retain sa ating memory kung ano ang surface area ng sphere. Kapag meron tayong sphere, tingnan natin ang sphere, parang katumbas yan ng 4 na square circle. So, ang area ng sphere ay katumbas ng 4 na circle. Okay. Ang rho naman natin ay siyang tinatawag natin na Stefan Boltzmann constant. Ang value nito ay 5, 6, 7, 8. Okay. Pero kapag isang body ay hindi totally black body, ang energy na i-radiate nito ay hindi tindi ng original natin na formula. Mas liliit ito. Depende sa tinatawag nating emissivity ng body na yon. Ang emissivity, magre-range ang value nito mula sa 0 hanggang 1. Kung ang value nito is exactly 1, ibig sabihin ang body is a black body. Kapag hindi naman 1, ang tawag natin dyan, ang body is a gray body. So if a body is a gray body, then ang heat na kanyang ma-radiate is the theoretical maximum times the emissivity, E. Okay, ang isang body na nakalagay sa paligid, meron itong, of course, surrounding. Ang surrounding ay nagra-radiate din ng energy. At lang lahat ng mga energy na tatama doon sa ating body ay i-absorb din ng body. So, ibig sabihin,
Una, meron tayong energy na niraradiate. Pangalawa, meron din tayong energy na ina-absorb. Meron ding radiation na ina-absorb. Kapag ang temperature ng paligid ay smaller T, ibig sabihin, ang heat na ina-absorb ng ating body, ang energy na ina-absorb ng ating body is Q is equal to, depende pa rin sa emissivity ng body, times rho times A times temperature of the surrounding to the fourth. So, ibig sabihin, nagra-radiate ka ng energy, nag-absorb ka rin ng energy. Ibig sabihin, mayroong net energy na ina-absorb or nira-radiate. So, kapag ang temperature ng body mas mataas sa temperature ng surrounding, ibig sabihin, mayroong itong net energy na nira-radiate. Pero kapag ang temperature naman ng body is mas maliit compare ito sa surrounding, ibig sabihin, mayroong net energy na ina-absorb. So, ito ang formula natin para sa net energy na ina-absorb. Paano kinuha yan? I-subtract lamang ang dalawang Q. Dahil common naman ang E, ang rho, ang A, so ilabas natin yon. Ang matira na lang ang T to the fourth at ang T to the fourth. Okay, so meron tayong flame at i-compute natin kung ano ang maximum theoretical energy na ma-radiate. Sapagkat na-mention sa problem na may temperature ang flame, meron ding temperature ang surrounding. Ibig sabihin, merong net energy na nara-radiate sapagkat ang temperature ng flame mas mataas kaysa surrounding. So, using our formula, ang emissivity natin ay 1. Dahil, ang sabi ng problem ay maximum theoretical quantity of heat. Ang area per meter square, so gamitin natin ang area na 1 meter square. And then of course, alam natin ang Stefan Boltzmann constant. And then ang temperature ng flame, ang temperature ng surrounding, and then makompute natin ang heat flow natin. Okay, so sapagkat ang tanong ng problem is heat flow per hour. Heat radiated per minute. Ang na-compute natin ay watt, which is in joule per second. So, i-compute natin ang total energy radiated in 1 minute, multiply natin yan ng 60 seconds. So, we'll have 19,325 kilojoules. That is in 1 minute. Okay, meron tayo ditong wall. Ang thickness nito is 0.15 meter. May conductivity na 1.2 watt per meter Kelvin. Emissivity of 0.8. Temperature on the surface of this wall is 100 Celsius. Samantala, ang ating atmospheric air, 25 degrees Celsius ang temperature. Ang convection coefficient is 20 watt per meter square Kelvin. Gusto nating alamin kung ano ang temperature sa loob ng ating furnace on the surface of the wall. Let's assume the temperature is T. Ano ang temperature T? Okay, analyze natin ang problem natin. Unang-una, ang heat natin na labas mula sa wall, it is conducted through the wall. Paglabas sa wall, ang iba nito ma-radiate at ang iba naman nito ay ma-convect. Ibig sabihin, ang amount na na-convect sa wall is the same amount of heat that is radiated and convected. Okay, i-rewrite natin ang formula. Tatanggalin natin ang A sa equation natin sapagkat parehas tayong mayroong A sa lahat ng mga terms. And then, let's compute the heat that is conducted. 1.2 ang K. Temperature sa higher side is T. Temperature sa kabilang side is 100. Thickness is 0.15. And heat that is radiated, 0.8 ang emissivity times the Stefan Boltzmann constant times the temperature of the radiating body. The temperature of the radiating body here is the outer surface of the wall. Ang temperature ng surface area is 100. Ang temperature ng surface is 100 degrees Celsius. It must be converted to Kelvin, absolute temperature. So, raised to the fourth. So 100 plus 273 is 373.15 raised to the fourth.
and then minus the temperature of the surrounding. The surrounding is also radiating and the wall is also absorbing the radiation from the surrounding at a temperature of 25, or in Kelvin 298.15 raised to the fourth. And then the heat that is convected, we have convection coefficient of 20, and the temperature between the surfaces of the film. On the other side of the film, which is in contact to the furnace wall, is 100. And on the other side of the film, which is exposed to the atmosphere, is 25. Okay, matanong tayo, bakit hindi natin i-express sa Kelvin ang 100 at ang 25? At ganoon din dito sa conduction. Ang T natin, hindi natin in-express sa Kelvin. Ang 100 natin, hindi rin natin in-express sa Kelvin. Sapagkat, kapag i-express natin yan sa Kelvin, ay ganoon pa rin ang magiging resulta. No? Kung matandaan nyo, nasa ating thermodynamics, ang difference in the temperature in Kelvin and in Celsius scale are the same, sapagkat ang Kelvin at ang Celsius ay nasa isang thermometer. Pero bakit dito sa radiation, dinagdagan natin ng 273? Difference naman ng ating pinag-uusapan. Sa radiation, kasi merong exponent 4. So magkaiba na ang magiging resulta niyan kapag mayroon ng exponent. So kapag may exponent na, talagang ilagay natin yan sa absolute na temperature. Okay, pansinin natin yung equation natin, ang tanging variable natin dito ay ang T. So you can solve T using your shift solve function sa calculator. We have 352.5 degree Celsius. Okay, meron tayo ditong dalawang pipe. Ang isa nasa loob ng isang pipe. Sa loob na pipe, merong saturated vapor na water. Ang temperature nito ay 100 degrees Celsius. Sa kabilang side naman, meron tayong saturated liquid at 50 degree Celsius. Okay, so itong isa na mababa ang temperature will serve as the coolant of the saturated vapor at 100 degrees Celsius. Nang pagdaloy nito sa ating pipe, magkakaroon ito ng heat exchange. So itong ating saturated liquid at 50 degrees Celsius, a-absorb ito ng heat. Mag-vaporize ito at paglabas dito sa kabila na side is in vapor form. Sabihin nga natin saturated vapor at 50 degrees Celsius. Samantala itong isa naman natin na mas mataas na temperature na vapor, mako-condense ito. Lalabas ito dito sa kabila in a form of a condensate, say saturated liquid at 100 degrees Celsius. So kapag i-compute natin ang amount ng heat na nag-flow or heat exchange between these two fluid, i-compute natin yan base doon sa kung saan nangyari ang heat exchange. The exchange of heat occurs on the boundary of the inner pipe. Okay, pero before pa pumasok ang ating heat or before pa nagkaroon ng heat exchange, ang heat na ito ay ini-overcome muna ang mga resistance ng mga material. Okay, meron tayong mga film dito. Una, meron tayong fluid sa loob at meron din tayong fluid sa labas. Itong mga fluid ay merong resistance sa heat flow. So ang direction ng heat flow natin dito ay mula sa loob, mas mataas ang temperature. So mula sa loob, ang heat lalabas. So before sa lalabas, una, i-encounter at i-overcome niya muna ang resistance ng film sa loob, and then i-overcome niya ang resistance ng pipe, and then i-overcome niya ang resistance ng outer fluid. Which is, according to our formula, ito yung formula natin. Doon sa base sa conduction and convection through pipe. So, temperature difference natin. Okay, tandaan natin na ang temperature difference natin dito is the temperature difference between the two fluid. Ang fluid sa loob natin ay nanatili sa 100 degrees Celsius. Samantala, ang temperature naman ng fluid sa labas ay 50 degrees Celsius. Okay, pansinin natin ang temperature ng saturated vapor. Nag-condense ito,
at 100 degrees Celsius pa rin, lumabas ng 100. Ang ating coolant, 50 degrees Celsius, nag-vaporize ito at temperature 50 degrees Celsius, labas sa kabilang side is saturated vapor at 50 degrees Celsius. So, pag titingnan natin dito, walang pagbabago sa temperature ng bawat fluid. So, ang temperature difference natin is 100 minus 50. Okay, ang sa denominator naman natin ay ang mga resistance. Una, na resistance na encounter natin, isulat ko na lang ang una na fluid. 1 over Hi times ang area nito, plus ang resistance ng ating tube, plus ang resistance ng isa pang fluid. Okay, pero pag titingnan natin, actually medyo komplikado pa rin ang ating formula. Kaya ang ginagawa ng iba, which is i-compute na lang natin kung ano ang overall equivalent ng resistance na ito. Natatawagin natin overall thermal coefficient, or in terms of overall thermal coefficient. So, pwede natin isulat para mas simple na lang siguro, ito na lang gagawin natin ng formula or gagamitin natin formula. So, instead of this original formula, pwede natin gagamitin itong bagong formula. Q is equal to overall thermal coefficient times the area times the delta T, or the temperature difference between the two fluids. Okay, ang delta T natin dito is the temperature difference between the two fluids. Ang U is the the overall thermal coefficient. Ang area naman is kung saang area natin ibinase ang U. Okay, ang U natin magdidepende yan. Saan ba ang U natin? Ibinase ba ito sa inner surface area or sa outer surface area? Kapag ang U natin ibinase natin sa inner surface area, ang area natin na gamitin is also the inner area. Kung sa outer naman, outer din ang area. Okay. So, kapag pansinin natin ang formula na ito, kahawig lang talaga ng convection heat transfer. Actually, ang unit ng H natin at ang unit ng U ay magkaparehas. Okay. Halimbawa, kapag i-rewrite natin ang equation na yan, this can be written as delta T over 1 over U A. So, halimbawa, for this illustration, ang kinonsider ko na area is the outer area. Pwede rin gawin natin inner area ang i-consider natin. Kapag inner area, so that will be UI, AI. So, this expression, ang denominator na 1 over UA is equal to that resistance, total resistance from the inner up to the outer fluid. So, pwede natin i-rewrite yan as 1 over UA is equal to the total resistance. So, sakali halimbawa, mayroon kang problem na gusto mo i-calculate ang overall resistance. So, compute mo muna yung total resistances at makakompute mo ang resistance, ay ang U. So, depende na ngayon kung anong U ang gusto mo i-calculate, ang inner ba or outer. This time, ang sinulat ko ay ang inner. Pero pwede rin yang outer. Okay. So, ngayon, meron tayong dito another heat exchanger. So, merong tubig na pumasok sa outer cylinder. Pagpalagay natin na ang outer cylinder merong lamang fluid na mas mainit. At ang coolant naman natin nasa loob na cylinder. Okay. Ang mainit natin na tubig or ang mainit natin na fluid sa labas na cylinder, i-absorb ito or mag-reject ito ng heat doon sa inner na cylinder. So, lalamig ito habang dumadaloy sa ating pipe or mag-reject ito ng heat habang dumadaloy sa pipe. Samantala, itong inner naman natin na cylinder na malamig, a-absorb ito ng heat. So, tataas ang temperature nito habang dumadaloy ito sa pipe. Kapag ang direksyon ng flow ng fluid magkaparehas, ang tawag natin dyan ay parallel flow. So, kapag titingnan natin ang mga variation sa kanilang temperature, una, titingnan natin ang variation ng temperature ng outer na fluid. Una, pumasok ito ng mainit, bumaba ito at labas ng mas hindi na masyadong mainit. Samantala, itong isa naman, pumasok ng malamig at lumabas ng mas mataas na temperature.
So, along the length of the pipe, magkaiba ang kanilang temperature differences. Dito, medyo malayo pa ang gap ng kanilang temperatures. Habang dumadaloy ito sa pipe, lumalapit ang kanilang temperature hanggang dito sa pinakadulo. Siguro kapag ang length ng ating pipe is infinite, doon sa pinakadulo, magkaparehas na ang kanilang temperature. Okay, so mula doon sa ating formula kanina, na Q is equal to UA delta T, anong delta T ang gagamitin natin? Nilagyan natin dyan ng X sapagkat hindi pa natin alam kung saan delta T ang gagamitin. Is it the bigger delta T or the smaller delta T? Kasi doon sa formula natin na ginamit kanina, or ito na formula, ang delta T natin dito is the temperature difference between the two fluids. Pero pagpansinin natin, ang temperature ng mga fluids are changing from or are varying depending where it is on the length of the pipe. So, anong delta T kaya ang gagamitin natin? Okay, ang isa sa approximate na delta T na pwede natin gamitin ay ang simpleng pag-average lang ng dalawang delta T's natin. So, unang delta T at ang pangalawang delta T, i-divide natin sa 2. Pwede natin yang gamitin as our delta T para sa ating formula na Q equals UA delta T. Pero ito na formula ay hindi ito eksakto na yan ang average temperature difference ng dalawang fluid. Sapagkat dito, inassume natin dito na ang variation sa temperature ng fluid ay linear. Kaya in-average natin yon, kinuha natin ang average temperature, at yung average temperature yung nasa gitna, yun ang sinabi natin na pwede natin gamitin yan. Actually, pwede natin gagamitin pero hindi pa talaga iyan ang totoong average na temperature difference ng dalawang fluid. Kaya tinatawag natin ito na arithmetic mean temperature difference. Okay. Ibig sabihin, temperature differences na in-average base ang dalawang values. Yung delta T at yung isang delta T na maliit. Okay. Pero kapag gusto natin talaga na i-compute kung ano talaga ang totoong average temperature differences ng dalawang fluid, ang gawin natin, i-measure natin ang lahat ng mga temperature differences across the length of the pipe. So, ano ang temperature difference dyan? Sa una hanggang sa pinakadulo. Ang gagawin natin is sum up natin yan at kukunin natin ang kanyang average. That process will involve calculus and integration at ang result nito ay ito na formula. Halos magkapares lang din, pero ang kaibahan nito, ang sa numerator na side, sa kabila positive, ang sa kabila naman na side minus. Ang sa denominator naman, dito sa AMTD, dito naman sa kabila is logarithmic ln delta T over delta T. Okay, ito ang tinatawag natin na totoong temperature difference. Hindi na ito approximate, kundi this is the exact temperature difference between the two fluid. So, dahil base ito sa variation ng actual variation ng temperature which is logarithmic. Ang pagbaba ng temperature mula sa mataas na temperature hanggang ito ay bumaba na temperature, ang pagbaba natin ng temperature ay logarithmic, hindi yan linear. Ang linear na binasihan natin kagaya ng AMTD kanina, hindi yun totoo. Approximate lang yun. Kapag gusto natin i-calculate talaga yung totoong temperature difference, i-consider natin na ang pagbaba at ang pagtaas ng temperature ay logarithmic. At ang result ng average temperature na yon ay tatawagin natin logarithmic mean temperature difference. At ito yung totoong temperature difference. Okay. Kapag ang direction ng fluid ay hindi magkaparehas, halimbawa, ang unang fluid natin ay pakanan, ang isa naman pakaliwa. Ang tawag natin dito ay counterflow. Ito ang magiging hitsura ng kanilang variation ng temperature. So, ito mula sa init, lumamig. Itong isa naman, mula sa malamig, nagiging mainit, pero at opposite direction. Kapag i-compute natin ang delta T natin dyan, that is our delta T, dito sa kabila, dito naman sa kabila, ito naman ang ating delta T.
It doesn't matter whether it is counterflow or parallel flow. Ang formula natin na mean temperature difference, whether it is LMTD or AMTD, ay the same pa rin. So, itong na mga values na LMTD at AMTD ay siyang ating isubstitute doon sa ating formula ng Q equals UA times delta T. Okay, ito ang ating mga fluid. Una, merong fluid na pumasok na 120, lumabas ng 310. Okay, this is a counterflow. Ang isa naman, papasok ng 500, labas dito sa kabila ng 400. Kapag compute natin ang mga temperature differences natin, ito yun, 400 less 120, 280. 500 less 310 is 190. Ang formula natin is this one. Calculate the log mean temperature difference. So kapag ang hinanap ng problem is the log mean temperature difference, use that formula. Kapag ang hinanap ng problem is the arithmetic mean temperature difference, use the average. Kapag ang hinahanap naman ng problem is the true mean temperature difference, use the LMTD. So we have 380 less 190, ln of 380 over 190. Ang temperature, average temperature difference natin ay 232 Fahrenheit. Okay? So dito, this is now a parallel flow. Una, pumasok dito ang ating hot gas at 454, lumabas ng 179. Ang tubig pumasok ng 48. So habang dumadaloy ito sa ating pipe, nag-absorb ito ng init mula sa gas. Ibig sabihin, tataas ang temperature nito paglabas dito sa kabila. Pero di natin alam kung ano ang temperature. Ang alam natin, ang heat na nireject ng gas ay ang siyang heat na inabsorb ng water. So, gagamitin natin ang idea na yan para makompute natin kung ano ang temperature dito sa kabila. So, ang heat na nireject ng gas ay siyang heat na inabsorb ng water. Ang mass ng gas is, say, assume natin is 1.13. Ay, assume natin is 1.5. Ang specific heat ng gas is 1.13. Temperature pagpasok 454. Less ang temperature paglabas 179. Samantala sa kabilang side naman, kapag gumamit tayo ng 1.5 ng kilogram ng gas, ang tubig na mass is 1. So 1 times ang specific heat ng water is 4.187 times ang temperature difference ng tubig. Make sure na ang ating T must be, kasi mas mataas ang T eh. So dapat mas nauna ito, minus 48. Mas maliit ang 48, so dapat siya ang i-minus sa T. Okay? Magkaiba ang result kapag naging 48 minus T yan. So, dapat T, higher temperature, less lower temperature. Then, our T is 159.3 Celsius. So, makompute na natin ang temperature difference natin dyan. So, we'll now have the LMTD is equal to 127.6 degrees Celsius. Okay, this is a counterflow. Una, pumasok dito sa kabila, lumabas ng 50. Pumasok dito ng 20, lumabas ng 60. Ang delta T dyan, 30. Delta T dito is 30. Okay? So, ang tanong, ano ang average temperature na totoo? What is the mean temperature, log mean temperature difference? Meaning, the LMTD yung gagamitin natin. So, delta T1 is 30. Ang isang delta T is 30. So, divide by ln of 30 over 30. But 30 minus 30 is 0. And ln of 1 is also 0. So, delta T is equal to 0 divided by 0. This is an indeterminate form of number. So, wala tayong nakukuhang value kung anong value ang temperature difference. Ano kayang ibig sabihin nito? Does it mean na hindi natin pwedeng alamin kung ano ang temperature difference natin na average? Okay. Titingnan nga natin ang ating illustration. Dito sa kabila, ang temperature difference 30. Sa kabila rin, 30. Kapag
kapag titingnan natin ang mga temperature differences along the length of the pipe, ano kayang length na yan? Ito rin, ano kaya rin yan? Ano kaya rin yan? Yan din. At ano kaya ang mga length ng mga yan? Diba 30 din yan? So, ibig sabihin kapag 30 yan lahat, i-compute natin kung anong average ng mga 30, 30 din. Ibig sabihin, ang ating LMTD is also 30. Okay? Kasi nga, ang dalawang line natin or ang dalawang curve natin o ang logarithmic curve natin na dalawa, parallel. Hindi ibig sabihin na indeterminate ay wala na siyang value. So, ang value natin dyan ay 30.